kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin, tuklasin dito sa Historiador Filipino. Katulad ng maraming bansa, ang problema sa pinagbabawal na bisyo sa Estados Unidos ay malaking banta na rin sa kanilang pamahalaan. Isa ang Estados Unidos sa paboritong bagsakan ng mga pinagbabawal na bisyo ng mga bansang gumagawa nito katulad ng Mexico, Colombia at Venezuela dahil sa mataas ang demand nito. Kaya para mabawasan ang banta kung hindi man tuluyang matapos, ay kaagad na naging agresibo sa kanyang aksyon ng presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump. September 2, 2025, isinagawa ng US Navy ang isang airstrike na tinawag nilang kinetic strike sa isang maliit na bangka sa katimugang Caribbean na sinasabing pagmamay-ari ng grupong Tren de Aragua, isang Venezuelan criminal gang na tinukoy ng administrasyong Trump. Ayon kay Pangulong Trump, ang bangka ay nasa international waters habang nagdadala ng sinasabing ipinagbabawal na bisyo papunta sa Estados Unidos. Ibinahagi niya ito sa isang press conference at social media na sinundan ng drone footage ng pagsabog ng bangka. Ang administrasyon ni Donald Trump ay nagpalawak ng patakarang militar laban sa mga kartel na tinawag niyang gyera sa ipinagbabawal na bisyo. Nagpasa siya ng executive order na nagdi-designate ng ilang kartel bilang kalaban ng Estado, kabilang na ang binanata nilang grupo na Tren de Aragua. Ayon sa opisyal na pahayag ng pamahalaan ng Estados Unidos, 11 katao ang natudas sa ginawang strike. Matapos ang pagbirahe, kaagad na nag-deploy ang US ng malawakang naval assets, mga destroyers, submarine at iba pang barko, kabilang na ang USS Jason Dunham, USS Gravely, USS Sampson at iba pa kasabay ng higit sa 4,000 personnel. Bilang tugon ay inutos ni Pangulong Nicolas Maduro ang mobilisasyon ng milyon-milyong militiaman at defense force upang ipagtanggol ang kanilang bansang Venezuela. Inakusahan ng gobyernong Maduro ang Estados Unidos ng paglabag sa soberenya at paggamit ng militar sa taktikang para sa regime change. Ang communications minister nila ay pinagdudahan ng integridad ng video. May pahiwatig na posibleng isa lang itong AI generated. Pinuri naman ng punong ministro ng Trinidad and Tobago ang operasyon. Sinabing isang makatarungang aksyon laban sa mga kartel, pero may mga bumatikos rin at sinabing tila walang basihan ng Estados Unidos sa ilalim ng international na batas o US law at maaaring lumabis ito sa executive powers ng presidente. Binuksan ng administrasyong Trump ang pintuan para sa militar na operasyon laban sa kartels imbes na tradisyonal na law enforcement approach. Ito ang unang pagkakataon na ginamitan ng Estados Unidos ng isang strike ang Latin American cartel. Nagbanta si Vice President J.D. Vance na maaari itong repeatable approach o pwedeng maulit muli kung kinakailangan para maprotektahan ng Estados Unidos ang kanilang mga mamamayan laban sa pagkalat ng ilegal na bisyo. Ang tanong, tama lang ba ito na gawin rin ng ilang nasyon para masugpo ang pagbaha ng ilegal na bisyo sa kani-kanilang mga bansa? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.